Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Sa araw na ito, ang babasahing mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ng Aklat ng Eklesiastes, 3 at 4 na kabanata. 3 kabanata. Lahat ng nangyayari sa mundong ito ay nangyayari sa oras na pinili ng Diyos. Siya ang nagtatakda ng panahon ng kapanganakan at ng panahon ng kamatayan, ng panahon ng pagtatanim at ng panahon ng paggagapas, panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, panahon ng paggigiba at panahon ng pagtatayo. Nagtakda siya ng panahon ng kalungkutan at ng panahon ng kagalakan, ng panahon ng pagdadalamhati at ng panahon ng pagsasaya, panahon ng pag-iibigan at panahon ng hindi pag-iibigan, panahon ng paghalik at panahon ng hindi paghalik. Siya ang nagtatakda ng panahon para matagpuan at panahon para mawaglit, ang panahon para sa pag-iipon at ang panahon para sa pagwawaldas, panahon ng pagsisira at panahon ng pagkukumpuni, panahon para manahimik at panahon para mag-usap. Itinakda niya ang panahon para magmahal at panahon para mamuhi, ang panahon para sa digmaan at panahon para sa kapayapaan. Ano ang napala natin sa lahat ng ating ginawa? Alam ko ang mabigat na pasanin na iniatang sa atin ng Diyos. Nagtakda siya ng tamang oras para sa lahat. Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap, ngunit hindi kailanman nagbigay sa atin ng kasiyahang lubos na maunawaan ang kanyang ginagawa. Kaya napagtanto ko na ang magagawa lang natin ay maging masaya at gawin ang lahat ng makakaya natin habang tayo ay nabubuhay pa. Dapat tayong lahat ay kumain, uminom at magsaya sa bunga ng ating pinaghirapan. Ito ay kaloob ng Diyos. Alam ko na ang lahat ng ginawa ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Hindi ka maaring magdagdag ng anuman dito o kumuha ng anuman mula dito. At ang isang bagay, kung ito ay ginawa ng Diyos, ay upang magkaroon tayo ng paggalang sa Kanya. Ano man ang mangyari o maaaring mangyari ay nangyari na dati. Ginagawa ng Diyos ang parehong bagay ng paulit-ulit. Dagdag pa rito, napansin ko rin na sa mundong ito ay makikita ang kasamaan sa mga lugar kung saan dapat ay may katarungan at katuwiran. Sinabi ko sa sarili ko, hahatulan ng Diyos ang matuwid at masama dahil lahat ng bagay, bawat aksyon ay mangyayari sa sarili nitong takdang panahon. Napagpasyahan kong sinusubok tayo ng Diyos upang ipakita sa atin na hindi tayo mas mabuti kaysa sa mga hayop. Kung tutuusin, parehong kapalaran na naghihintay sa tao at hayop. Ang isa ay namamatay tulad ng isa,
Pareho silang uri ng nilalang. Ang isang tao ay hindi mas mahusay kaysa sa isang hayop, dahil ang buhay ay walang kahulugan para sa alinman. Pareho silang patungo sa iisang lugar, sa alabok. Pareho silang nagmula rito, pareho silang babalik dito. Paano matitiyak ng sinuman na ang espiritu ng tao ay pataas, habang ang espiritu ng hayop ay bumababa sa lupa? Kaya napagtanto ko noon na ang pinakamagandang bagay na magagawa natin ay tamasahin ang pinaghirapan natin. Wala tayong magagawa pa. Walang paraan para malaman natin kung ano ang mangyayari pagkatapos nating mamatay. Ika-4 na kabanata. Pagkatapos, muli kong tiningnan ang lahat ng kawalang katarungang nangyayari sa mundong ito. Ang mga inaapi ay umiiyak at walang tutulong sa kanila. Walang tutulong sa kanila dahil may kapangyarihan ang mga nang-aapi sa kanila. Naiinggit ako sa mga patay na at wala na. Mas mabuti sila kaysa sa mga nabubuhay pa. Ngunit mas mabuti kaysa sa alinman sa mga hindi pa ipinanganak na hindi kailanman nakakita ng kawalang katarungang nangyayari sa mundong ito. Nalaman ko rin kung bakit nagsisikap ang mga tao para magtagumpay. Ito ay dahil naiinggit sila sa mga bagay na mayroon ng kanilang mga kapitbahay. Ngunit ito ay walang silbi, parang humahabol sa hangin. Sinasabi nila na ang isang tao ay magiging isang hangal na pinagsalikop ang kanyang mga kamay at hinayaan ang kanyang sarili na mamatay sa gutom. Siguro nga, ngunit mas mabuti na magkaroon lamang ng kaunti na may kapayapaan ng isip kaysa maging abala sa lahat ng oras sa pamamagitan ng dalawang kamay na sinusubukang sumakay sa hangin. May napansin pa akong isang bagay sa buhay na walang kabuluhan. Narito ang isang lalaking namumuhay mag-isa. Wala siyang anak, walang kapatid. Gayon may laging nagtatrabaho. Hindi nasisiyahan sa yaman na mayroon siya. Para kanino siya nagsusumikap at ipinagkakait sa sarili ang anumang kasiyahan. Ito ay walang silbi din at isang miserableng paraan ng pamumuhay. Ang dalawa ay mas mahusay kaysa sa isa. Dahil magkasama sila ay maaaring gumana ng mas epektibo. Kung madapa ang isa sa kanila, matutulungan siya ng isa pa na makatayo. Ngunit, kung ang isang tao ay nag-iisa at nahulog, ito ay masyadong masama dahil walang sino mang tutulong sa kanya. Kung malamig, ang dalawa ay maaring matulog ng magkasama at manatiling mainit. Ngunit paano ka magpapainit ng mag-isa? Maaaring labanan ng dalawang lalaki ang isang pag-atake na makakatalo sa isang tao ng mag-isa. Ang lubid na gawa sa 3 lubid ay mahirap maputol. Ang isang tao ay maaaring bumangon mula sa kahirapan upang maging hari ng kanyang bansa o pumunta mula sa bilangguan tungo sa trono.
Ngunit kung sa kanyang katandaan, siya ay masyadong hangal na kumuha ng payo, siya ay hindi kasing husay ng isang binata na mahirap ngunit matalino. Naisip ko ang tungkol sa lahat ng tao na namumuhay sa mundong ito at napagtanto ko na sa isang lugar sa gitna nila ay may isang binata na kukunin ang trono ng hari. Maaaring walang limitasyon sa bilang ng mga taong pinamumunuan ng isang hari. Kapag wala na siya, walang magpapasalamat sa kanyang ginawa. Ito ay walang silbi, parang humahabol sa hangin. Muli akong bumabati sa inyong lahat. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Ganoon din, magandang araw sa inyong lahat saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito mga kabayan ang aking maikling pagninilay na pinamagatan kong isang itinurong pananampalataya. Kapag nagpapatotoo ako sa mga tao tungkol kay Kristo, madalas kong marinig ang sagot na ito. Okay lang ako, Brad. Matibay na ang pananampalataya ko. Ngunit habang tumatagal ang aming mga talakayan, ay lumalabas na ang lahat ng mayroon sila ay pananampalataya sa pananampalataya. Gayunpaman, ang lehitimong nakapagliligtas na pananampalataya ay nakasalig sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sa Ebanghelyo mula sa aklat ng Ecclesiastes na binasa ngayon, ipinababatid sa atin ng anak ni Haring David ang mga ito. Una, lahat ng nangyayari sa mundong ito ay nangyayari sa oras na itinakda ng Panginoong Diyos. Basahin natin ang nilalaman ng 2 hanggang 8 talata ng 3 kabanata sa aklat ng Ecclesiastes na susulat dito. Siya ang nagtatakda ng panahon ng kapanganakan at ng panahon ng kamatayan, ng panahon ng pagtatanim at ng panahon ng paggagapas, panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, panahon ng pagigiba at panahon ng pagtatayo. Nagtakda siya ng panahon ng kalungkutan at ng panahon ng kagalakan, ng panahon ng pagdadalamhati at ng panahon ng sayawan, panahon ng pag-iibigan at panahon ng hindi pag-iibigan, panahon ng paghalik at panahon ng hindi paghalik. Siya ay nagtatakda ng oras para matagpuan at oras para mawaglit, ang oras para sa pag-iipon at ang oras para sa pagwawaldas, panahon ng pagsira at panahon ng pagkukumpuni, panahon para manahimik at panahon para mag-usap. Itinakda niya ang panahon para magmahal at panahon para mamuhi, ang panahon para sa digmaan at panahon para sa kapayapaan. Ang Diyos ang nagtakda ng tamang oras para mangyari ang lahat ayon sa nais niya. Ikalawa, ang lahat ng ginawa ng Diyos ay mananatili magpakailanman.
Hindi ito maaaring madagdagan ng sinuman o kumuha ng anuman mula dito. At kung ang isang bagay na ito ay ginawa ng Diyos, ito ay upang magkaroon tayo ng paggalang sa Kanya. Basahin natin ang nilalaman ng 14 na talata ng 3 kabanata sa aklat ng Ecclesiastes na susulat dito. Alam kong lahat ng ginawa ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Hindi ka maaaring magdagdag ng anuman dito o kumuha ng anuman mula dito. At ang isang bagay kung ito ay ginawa ng Diyos ay upang magkaroon tayo ng paggalang sa Kanya. 4, anuman ang nangyari o maaaring mangyari ay nangyari na dati dahil ginagawa ng Diyos ang parehong bagay ng paulit-ulit. Basahin natin ang nilalaman na 15 talata ng 3 kabanata sa aklat ng Ecclesiastes na susulat dito. Anuman ang mangyari o maaaring mangyari ay nangyari na dati. Ginagawa ng Diyos ang parehong bagay ng paulit-ulit. 4, inilalarawan sa atin ang hindi kasiyasiyang bahagi ng buhay, ang kawalang katarungan sa lahat ng dako, pang-aapi at walang gustong tumulong sa mga naaapi, sapagkat may mga kapangyarihan ang mga nang-aapi. Basahin natin ang nilalaman ng 16 na talata ng 3 kabanata at unang talata ng 4 na kabanata sa aklat ng Ecclesiastes na susulat dito. Dagdag pa rito, napansin ko rin na sa mundong ito ay makikita ang kasamaan sa mga lugar kung saan dapat ay may katarungan at katuwiran. Pagkatapos, muli kong tiningnan ang lahat ng kawalang katarungang nangyayari sa mundong ito. Ang mga inaapi ay umiiyak at walang tutulong sa kanila. Walang tutulong sa kanila dahil may kapangyarihan ang mga nang-aapi sa kanila. 5, pareho lang ang kapalarang naghihintay sa tao at hayop. Basahin natin ang nilalaman ng 19 na talata hanggang 21 talata ng 3 kabanata sa aklat ng Ecclesiastes na susulat dito. Kung tutuusin, parehong kapalaran ang naghihintay sa tao at hayop. Ang isa ay namamatay tulad ng isa. Pareho silang uri ng nilalang. Ang isang tao ay hindi mas mahusay kaysa sa isang hayop, dahil ang buhay ay walang kahulugan para sa alinman. Pareho silang patungo sa iisang lugar, sa alabok. Pareho silang nagmula rito. Pareho silang babalik dito. Paano matitiyak ng sinuman na ang espiritu ng tao ay pataas, habang ang espiritu ng hayop ay bumababa sa lupa? 6, walang paraan para malaman natin kung ano ang mangyayari pagkatapos nating mamatay. Kaya ang pinakamagandang bagay na magagawa natin ay tamasahin ang pinaghirapan natin.
Basahin natin ang nilalaman ng 22 talata ng 3 kabanata sa aklat ng Ecclesiastes na susulat dito. Kaya napagtanto ko noon na ang pinakamagandang bagay na magagawa natin ay tamasahin ang pinaghirapan natin. Wala na tayong magagawa pa. Walang paraan para malaman natin kung ano ang mangyayari pagkatapos nating mamatay. Ikapito, bakit nagsisikap ang isang tao na magtagumpay at walang kasiyahan sa kung ano ang meron siya? Basahin natin ang nilalaman ng 4, 6 at 8 talata ng 4 na kabanata sa aklat ng Ecclesiastes. Nasusulat dito. Nalaman ko rin kung bakit nagsisikap ang mga tao para magtagumpay. Ito ay dahil naiinggit sila sa mga bagay na mayroon ang kanilang mga kapitbahay. Ngunit ito ay walang silbi, parang humahabol sa hangin. Siguro nga, ngunit mas mabuti na magkaroon lamang ng kaunti na may kapayapaan ng isip kaysa maging abala sa lahat ng oras sa pamamagitan ng 2 kamay na sinusubukang sumakay ng hangin. Narito ang isang lalaking namumuhay mag-isa. Wala siyang anak, walang kapatid. Gayon may laging nagtatrabaho. Hindi siya nasisiyahan sa yaman na mayroon siya. Para kanino siya nagsusumikap at ipinagkakait sa sarili ang anumang kasiyahan? Ito ay walang silbi din at isang miserableng paraan ng pamumuhay. Ikawalo, ipinapakita rin nito ang pagtitiwala ng mananampalataya na sa huli ay gagawing tama ng Diyos ang lahat ng bagay. Basahin natin ang nilalaman ng 17 talata ng 3 kabanata sa aklat ng Ecclesiastes. Nasusulat dito. Sinabi ko sa sarili ko, hahatulan ng Diyos ang matuwid at masama dahil lahat ng bagay, bawat aksyon, ay mangyayari sa sarili nitong takdang panahon. Ang pananampalatayang itinuturo ng Biblia ay nakatuon kay Kristo, kanyang kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay na maguli. Basahin natin ang 3 at 4 na talata ng 15 kabanata ng unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Nasusulat dito ang mga sumusunod. Ipinasa ko sa inyo ang aking tinanggap na siyang pinakamahalaga, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, ayon sa nasusulat sa kasulatan, na siya ay inilibing at muling binuhay pagkalipas ng 3 araw, ayon sa nasusulat sa kasulatan. Tanging ang ganitong uri ng pananampalataya ang makapagbibigay ng kaligtasan at kaaliwan. At ito ay nagbibigay sa atin ng tiwala na tayo ay gugugol ng walang hanggan sa langit. Ang walang Diyos ay nagmumuni-muni ng kamatayan ng may takot.
para sa kung ano ang nasa unahan ay hindi nila makita. Ngunit ang mga naglalagay ng kanilang pananampalataya kay Kristo ay umaasa sa kawalang hanggan. Mga kabayan, ang pagpapala ng presensya ng Espiritu sa ating mga puso ay isang patikim ng mas malalaking pagpapala na ating matatamasa sa pakikipag-isa natin kay Kristo. At tayo ay walang hanggan na kaisa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang yan, kabayan. Balang araw, magkakaroon tayo ng higit pa. Tayo ay mabubuhay sa mismong presensya ng Diyos. May kagalakan tayong naghihintay sa pagdating ng araw na iyon dahil ang ating kinabukasan ay garantisado na. Ikaw, kabayan, bukod sa mga mensaheng ito mula sa mabuting balita ng Panginoon, may iba pa bang mensahe sa mabuting balita ang nagpapahayag na may iba pa? Kung meron man, malugod kong pakikinggan kung meron pang iba. At bago ako tuluyang magpaalam, kabayan, iiwan ko sa iyo ang katanungang ito para iyong pagnilayan sa sarili mo. Pero kung nais mong ibahagi ang iyong pagninilay sa mga kapatid sa pananampalataya, ito ay malugod naming tatanggapin para sa pagpapalago at pagpapatibay ng ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Ano ang kaugnayan ng Ebanghelyo sa aklat ng Ecclesiastes na binasa ngayon sa aking buhay? Idagdag mo pa, kabayan, ang talatang ito mula sa Ebanghelyo ng unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, 15 kabanata, 3 at 4 na talata. Ipinasa ko sa inyo ang aking tinanggap na siyang pinakamahalaga, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, ayon sa nasusulat sa kasulatan, na siya ay inilibing at muling binuhay pagkalipas ng 3 araw, ayon sa nasusulat sa kasulatan. Ganon din, kabayan, iiwan ko sa iyo ang makabuluhang siping ito, upang itigil ang iyong mga takot. Ilagay ang iyong pananampalataya kay Kristo. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.